So yan po mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So ito, may matindi tayong pag-uusapan ngayon. Oo, tulpo versus tulpo. Grabe to. Paano kaya natin ito kahit ilang beses ko isipin, sabi ko parang ang hirap kalkulahin ng tulpo versus tulpo. Kasi yung diba natatandaan nyo nung nakaraan ay nagbigay nga po ng tawag dito sinpatya si Senator Rapi Tulfo kay Vice Ganda. Dahil nga ito po ay sa hindi po nakakalam, si Senator Rapi Tulfo po ay isang matalik na kaibigan ni Vice Ganda. So nagbigay po siya ng pahayag mapatungkol sa nangyayaring issue at doon nga po sa video yon or sa post na yon na kung saan man niya pinost yun, kinakampihan niya nga po si Vice Ganda. At etong tao na nga po nga daw po ito ay mabait. What? No, so wala naman tayong question doon. Wala tayong question doon. Natural yan. Kaibigan mo yan. Pagtanggol mo talaga yan. Kaibigan. Kaya nga kaibigan mo, nilalangaw tayo. Ito na naman yung langaw. Ito na naman yung kaaway kong langaw. Dumating na naman siya. No? So, bago natin ito simulan, syempre, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At please, follow my new Facebook page na J. Guevara 18. Yan, pakipollow po para yung mga nagkakalat po ng basura sa Facebook ay masupalpal natin o supalpalin natin, no? Lalo na yung mga tao dyan na nagkakalat ng mga fake news sa Facebook mapatungkol sa TBJ. Ay nako, antayin nyo lang na umusbong yung followers ko sa Facebook. Yayarihin ko kayo lahat dyan. So ito ba, no? Ito yung video na kung saan alam ko napanood, ewan ko na lang kung napanood nyo na to. Dito, hindi ko makalkula sa isip ko na parang yung sinabi ni Senator Rapi Tulfo na wag nang makisawsaw sa issue ni Vice Ganda at ng MTRCB, dito kasi parang, alam mo yun, yung parang pinatamaan niya na rin dito si Ben Tulfo. Dahil alam naman natin, isa si Ben Tulfo sa mga tumutol or ayaw or nabastusan sa ginawa nila Vice Ganda at Ayon Perez sa kanilang show na It's Showtime. So ito, panoorin natin yung video para lubos nyong maunawaan. So ito na po yung video mga Kadabarkads, mga kabiyaya. Ayan, nilalangaw pa. Visit na langaw talaga to. Palagi nandito yan sa ano ko. Nakaligo ko lang Visit na langaw na to. So ito po yung video at ito po dito. Si Ben Tulfo po yung mapapanood natin. So against si Ben Tulfo sa ginawa nila Vice Ganda at Ayon Perez. Hindi ko lang talaga din makalkula sa isip ko na paano. Sa bagay, kaibigan ni Senator Rapi Tulfo si Vice Ganda, kaya natural talaga nakampihan niya. No? So wala na tayong magagawa dun. So ito po, panoorin natin. Ang mga mag-asawa, ito'y asawa, lalaki at babae, legal na nagsasama, nagkaanak. Nagkaanak po sila, nagkaapo sa tagal ng panahon. Sila po'y matatawag lolo at lola. Kilala rin sila sa larangan ng industriya ng showbiz. Kilala po sila. Ano pong masama o malaswa na maghalikan si lolo at si lola sa harap ng kamera? Meron ba tayong picture dyan? Ayan. Ano pang masama sa sinasabing si lolo at si lola mag-asawa sa tagal ng panahon, sila'y nagsasama, kinasal, nagkaanak, nagkaapo, at nagpakita po sila ng kanilang pagmamahal at nakikita po natin. So, pag-ibig na walang kupas till death do us part. Di ba dapat sila'y tinatawag na ehemplo ng mga magulang na sila'y nagsasama, nagkapamilya, tanggap ng lipunan. Ang ating lipunan, sila ho talagang andyan, a basic structure ng ating society is the family. Oh, si nanay nagkaanak, si nanay nagkaanak dahil kay tatay. Hindi naman pwede si tatay magkakaanak, hindi po pwede. Di ho ba?
Ang kanilang mga anak nagdulot na sila, nagkaapo na rin. Dahil sa struktura ng pagsasama ng isang babae at lalaki, nag-asawa. Iyan po, ginawa po ng poong may kapal na si babae nagkaanak dahil kay lalaki o kay mister, kasi si Mrs. Kaya ang kanilang pagsasama dahil legal sila mag-asawa, nagbunga ang kanilang pag-ibig kung kaya't nagkaanak po sila. Sila'y matatawag tatay, nanay, or lolo't lola. Nanggaling sa kanila ang kanilang mga anak. Kung hindi man sila magkaanak na wala naman pong problema, basta sila nagmamahalan, sila pa rin magkasama. Pwede namang mag-adapt yung mga mag-asawa na hindi nagkakaanak o walang anak o talagang inisip nila, siguro mas maganda, ganito na lang tayo, magsasama tayo hanggang tayo'y, sa huling hantungan, tayo'y mag-asawa dahil ikaw si misis ko, dahil ikaw babae, ako si lalaki. Kaya yung sinasabing nagkakaanak. Wala silang issue, walang kontrobersiya. Kaya wala akong makita sa mag-asawang si dating Senator Tito Soto, and courtesy ho yan, makita natin. Tama na, baka magalit sa atin yung TV niyan, hindi sa atin yan. So, stop. That's all. Yung pong pinakikita lang po natin, okay? Borrowing that, because that is yung sinasabi natin, pinakikita lang, nag-issue po ngayon yan eh. Wala po akong makita sa mag-asawang si dating Senator Tito Soto, ang kanyang asawang si Helen Gamboa, sila po'y kilala sa larangan po ng industriya. Ano ho makita natin kung mag-asawa po yan? Alam nyo, ang ganda nung sinabi dito ni Senator tuloy. ni Mr. Ben Tulfo, no. Ano nga ba talaga ang masama? No, anong masama sa ginawa nila Tito Soto at Ma'am Helen Gamboa na magulang ni Ma'am Lala Soto? At ano nga bang rason na bakit kailangan silang ipatawag at ipasuspinde ng EAT, ng MTRCB, diba? Noon na mag-asawa sila. Pangalawa, yung segment na yan, babalawag ganun ay, hindi yan segment ng pangbata. No? So, ibig sabihin, nasa, po ng magulang ang patnubay sa mga batang nanonood diyan sa segment na yan. Hindi katulad kasi talaga nung Galabay's Ganda, talagang harap ng bata at segment ng pangbata. Ilang beses na natin inulit yan. Ngayon dito kaya natin to binigyan ng reaction. Ano kaya ang masasabi ni Senator Rapi Tulfo dito sa sinabi ni Ben Tulfo? Kasi di ba sinabi niya, huwag na nga daw mga isawsaw. Kaya na lang daw yung mga paano to? At ito po pala, yung latest na live ni Ben Tulfo, ngayon ay burado na or naka-private na po. Kasi hinanap ko, yun nga po dapat ang re-reactionan ko at idudugtong ko lang to. Kaso hindi ko na mahanap kasi nga naka-private na. So hindi natin alam kung ano kasi baka mamaya may violation yung video, pwedeng ganun mangyari. No, kaya nila pinrivate or binura. Kasi ganoon naman pag sa YouTube pag may violation, kapag kulay pula, yung dollar sign, pwede mong talagang totoong pwede mong burahin. Pag dilaw naman, pwede mo na may request yan, no? At pwede rin naman na i-private mo. So di natin alam kung bakit na i-private ni Sir Ben Tulfo yun, no? Or ng bitag. Kasi baka mamaya may violation. Hindi natin sinasabi dito na baka hinadlangan na ni Senator Rapi Tulfo si Ben Tulfo na, uy, wag ka na makailam dyan, utol, ha? Kasi ako mapapahiya. Hindi naman ganun po yung natin, yung kasi may pagka-advance yung mga basher eh. So tuloy natin. Nagkaapo na sila, nagkaanak na sila, nagkaapo. Dahil sila po'y nagsasama, tanggalin na po natin, baka nalaking issue. So wala po ako makitang malaswa. Walang masama sa kanilang kinikilos o sa kanilang propesyon, sa kanilang matagumpay na larangan, may mga anak, may apo.
Anong problema nyo? Kaya nga, tawag sa kanila, lolo, lola, daddy, mami. Nagkakaanak eh. Doon sa mga walang magawa, naghahanap ng issue dahil pinatawag ng MTRCB ang producer ng It's Showtime na kung saan tinala. Sa pool sila dito. Totoo naman eh. No, hinanapan ng butas para may matalakay, para may hanap ng damay. Para nga naman hindi maputukan ng It's Showtime sa issue nila. No, para yung ibang tao malihis yung tingin at pag-iisip at malihis yung issue doon sa EAT. So tutuusin naman talaga kahit balik na rin yung mundo, wala namang masama sa ginawa nila Tito Soto at Ma'am Helen Gamboa. Ngayon, eto nga masakit eh. Noong bandang uli siguro napagtanto ng mga supporters ng It's Showtime at mga tagapagtanggol ng It's Showtime, 'di ba dati ang pinupukpok talaga nila ng gusto ay yung issue dito kay Tito Soto at Ma'am Helen Gamboa. Pero ngayon nalis na. Ang tinututukan nila ngayon at pinangsusupalpal nila sa MTRCB ay yung issue ni Wally Bayola. Ewan ko na lang, pag hindi na nila kinaya, gagawa na naman sila ng issue para lang mapagtakpan yung ginawa ni Vice Ganda at Ayon Perez. Tutuloy po natin. Tuloy po natin dito na kung saan maraming mga magulang na iiwan sa bahay, nakikipanood. Ang mga paslet. Dahil ang segment na pambata ay pinakita at pananaw ng mga magulang na, ito nga, nagtatawag sa amin, kung minsan nandito, siyempre, ang tipalagay mo. Hindi po ako nanurod ng mga ganyan, pero nang makita ko ba, yun ba? May kanya-kanya po tayong pananaw. Pero may tamang pagkikilos or yung sinasabing pagkilos, yung behavior propriety sa harap ng camera, partikular kapag ikay national TV. May mga taong sensitibo sa kanilang pananaw at sasabihin nila ganito. May mga nagsasabi, 2023 na. Ano na yun kung 2023? Gusto nyo tanggapin kayo, umayos kayo. Tama. Wala naman. Pero yung mga ganyang klaseng estilo na yan, suggested na yan, kung gusto nyo tanggapin kayo talaga, at eto excuse po sa mga LGBT dyan. Yung iba kasi talaga na LGBT, wala na sa ayos katulad nila Aura, nila Pura Luca Vega, ni Rendon Labador. Ay, hindi pala LGBT. Akala ko LGBT kasi si Rendon eh. Wala na kasi sayos yung iba talaga. Pilit nilang nangingi sila ng respeto. Hingi sila ng respeto, pero sila mismo yung gumagawa ng dahilan para hindi sila irespeto ng kapwa nila. Matunda kay Pura Luca Vega, diba? So marami pang iba, pero yung iba na may LGBT, may mga matituno talaga dyan. Hindi ko nila lahat. Talagang ako, may mga kaibigan ako LGBT. So hindi ko nila lahat na mga masasama ugali, no? May mga iilan. At ito yung pinakamasakit na lagi nilang pinagsasangkalan na porket LGBT daw, ito yung issue kay Vice Ganda, porket LGBT daw si Vice Ganda, kaya pinag-iinitan, kaya daw masagwa sa paningin ng tao. Hindi yung ganun. Alam nyo, kahit babae, yung ka-partner ni Ayon Perez dito, ipapatawag pa rin to ng ipapatawag ng MTRCB dahil malaswanga. Ikaw ba naman, di ba? Yung isang daliri mo. Samantalang sinutsut na sa bunganga ni Ayon Perez yun, sinupsup na. Kasi pinasa, ginanon, diba? Isipin nyo, ginanon sa daliri ni Vice Ganda. Pwede namang gumanon si Vice Ganda sa icing eh. Sa rekta kumain, okay. Pero yung galing na sa bunganga ni Ayon Perez, tapos kumuha ng icing si Ayon, tapos inilipat sa isang daliri, sa daliri ni Vice Ganda, tapos kinain, diba? Hindi pa naman ako kumakain. Ngayon tuloy natin. Jesus Maria Joseph, si Vice ang kanyang asawa na nagpapakita ng nagsusup-supan ng kanilang doon ang may problema. Ayan. Hindi kini-question ang kanilang pagsasama, kini-question yung pagsusup-supan ng hintuturo sa harap ng camera. Ang labo nyo, mga kulokoy. Nawawala na nga tayo sa hulog. Ang labo nyo.
Marunong ba kayo magbilang? Kabisado niyo ba yung alphabet? Go back to school! Baka naman kasi kailangan yung sobriety test, yung pinag-recite sa inyo, pabaliktad yung, alin yung sobriety test? Sige nga, alphabet pabaliktad. Z, papapuntang A. Sinusubukan kung ikay lasing or ikay under the influence. Ngayon, ganun ginagawa ng pinag-recite kayo, pabaliktad, pinabibilang kayo 1 to from 50 to 1 pabaliktad kasi sinusubukan kung kayo'y lasing. Ang labo nyo. Ganun naman ginagawa ng mga taong nakakatoma, wala sa isip. Ngayon, ano ba ang saysay ng panahon? Ang panahon po, yan po ay the years gone by and things change, but the laws of God does not. Tradition changed because people made it, but there are certain laws and behavior na katanggap-tanggap. Baka sabihin nyo, sa isang araw, sa tanggal ng panahon, pwede ka na maghubad sa harap ng TV o national TV. Hindi po pwede. Kaya nga may MTRCBA. Ano kaya nangyari doon sa tinatawag daw? Ang ano lang dito, no? Paano kaya yun, no? Ano kaya iniisip ni Senator Rapi Tulfo dito sa sinasabi ni Ben Tulfo? No? Parang, alam mo yung kapag pinag-combine mo, kapag pinag-isipan mo ng gusto, kung ano yung sinabi ni Senator na Rapi Tulfo, parang ito yung pangsupalpal na ito yung pangsupalpal, no? Sa mga sinabi ni Senator Rapi Tulfo, itong sinabi ni Ben Tulfo. No, kasi dito kasi sinasabi niya nga na parang mas kinonsinti niyo pa yung ginawa ni Vice Ganda. So ano ba yung ginawa ni Senator Rapi Tulfo ngayon? Diba? Parang kinonsinti niya na rin yung ginawa nila Vice Ganda. Ando naman na tayo sa point na mabait si Vice Ganda. Wala namang questionable dun. Wow, English yun ah. Nakakapag-English ako ng di oras sa'yo. Sir Ben Tulfo, ang galing niya mag-ano, no? Yung alam mo yung bigkas niya ng salita. Talagang radio announcer eh. Oh. Yung buong-buo yung boses. No. Yung sinasabi kasi dito ni Ben Tulfo is pang supalpal to sa mga kumakampi sa ginawa ni Vice Ganda. Yung kay ano kasi, yung iba kasi sinasabi mabait si Vice Ganda, matulungin. Ando naman na tayo sa point na na may taglay na kabaitan sa Vice Ganda. Pero pinapaalala ko sa inyo na hindi naman ayun yung issue. No. Labas na yun eh. Personal na buhay na ni Vice Ganda yun. Ang issue dito ay yung ginawa nila sa noontime show, nakaharap ang mga bata. No, na pwede naman nilang gawin yun sa kanilang bahay. Eh bakit doon pa sila magharutan? Diba? Siyempre, ganyan, iniisip din, alam naman natin na hindi pa masyadong ano rito yung LGBT, di ba? Hindi pa masyadong ano dito sa atin, hindi pa tanggap ng ilan, no? Pero ako wala akong issue yun sa mga LGBT, no. Tanggap ko yan dahil may mga kaibigan, kamag-anak din akong ganyan. No. Ayun yung pinupunto ng mga supporters ng It's Showtime na bakit daw binabanatan, bakit daw si Vice Ganda na lang, mabait naman si Vice Ganda, matulungin, sa tutusin nga daw, sasagutin ni Vice Ganda yung mga sahod ng staff kapag natuloy yung 12-day suspension. So doon, okay yun, goods yun. Dahil ikaw naman talaga ang gumawa ng ikakasuspend ng show. So ikaw dapat talaga ang masisisi dyan, Vice Ganda. Totoo yun. Talagang goods yung ginawa ni Vice Ganda na yun. No? Kasi dapat niya talagang gawin yun. Kasi kung hindi dahil sa ginawa nila ni Vice Ganda, ni Ayon Perez at siya, hindi naman sila masuspend, di ba? So natural lang natulungan mo yung mga staff kasi nga kung hindi dahil sa iyo, hindi mangyayari yung suspension na yan. So maganda nga yun, walang problema doon. Ewan ko na lang sa ibang supporters ng It's Showtime bakit yun lang lagi yung sinasabi nila. Lagi nyo na lang pinag-aanoan si Vice Ganda, mabait naman yan.
Eh, hindi naman yun yung issue eh. Hindi naman, bakit ang issue, kaya ba pinatawag ng MTRCB si Vice Ganda Tayon Perez dahil masama ang ugali? Hindi naman ganun na. Kaya sila pinatawag dahil yung mga sinasabi tsaka hindi lang naman si Vice Ganda, lahat sila. Yung sila Bong Navarro, Imchu, di ba? Lahat sila. May mga violation. So sa isang show, sa isang noontime show, kaya sila napatawag. Hindi dahil sa masama ugali nila. Hindi ganun. Walang ganun. Minsan natatawa lang ako. Sabi ko, wala. Bakit nyo inaano yung ugali ni Vice Ganda? Hindi naman yun ang dahilan ba't sila binabatikos or bakit sila nasuspende. Wala lang. Natatawa lang talaga ako. Sabi ko, grabe naman itong mga ay nako. So ito tuloy natin. Ng mga producer ng Showtime. 10 a.m. kahapon, hindi natin so far, nag-aantay tayo sila ba? Ang ba talaga? Kasi baka baka sinobis nyo ka naman kami. Kaya yung iba naman dyan na wala sa hulog, ang labo nyo. Way back in 2005, ang labo nyo. Bakit? Sobrang labo. Paano may paghahambing yung sup-sup ng hintuturo doon sa naghahalikan at lolo't lola? Ayan. Anong masamba dyan? Yan ay bunga ng pag-ibig sa tagal ng panahon, nagkaanak, nagkaapo sa tagal ng larangan, walang issue dahil nagmamahalan. Eto, boom! Tirik mata, hanggang langit, ang tsalat-tsalat ng aking daliri, hintuturo. Ang hintuturo, tinuturo yan. Dapat may... Ang lakas mga asar ni Ben Tulpo. Sabi niya, boom! Sabi niya, boom! Tirik ang mata. Hanggang langit ang sarap. Charap-charap, sabi. Ang lakas mga asar ni Ben Tulpo, no? Tunyo ko siguro habang may napanood to ni Senator Rapi Tulfo, sabi niya. Bakit pa ba ako nag-post ng ganun? Parang binanatan ko rin pala yung kapatid ko. Disclaimer tayo, hindi ako against kay Senator Rapi Tulfo. Ay sabi ko naman sa inyo, idol ko nga yan dun sa ginagawa niyang pagtulong sa mga kababayan natin, no? So, yung iba nga lang talaga, syempre, wala namang perfecto dito sa mundo, nagkakamali. Siguro, dala lang din siguro ng bilang isang kaibigan, kaya niya pinagtanggol si Vice Ganda. Pero alam naman siguro ni Senator Rapi Tulfo yan na may mali talaga sa ginawa nila. Kaso nga lang, hindi siya makapagsalita or hindi siya pwedeng maging, hindi niya pwedeng awayin or kampihan ng MTRCB kasi nga, kaibigan niya si Vice Ganda. Pero sana naman bilang isang netizen, bilang isa sa mga umiidolo si Senator Rapi Tulfo dahil sa kabutihan at kabaitan na ginagawa niya sa ating mga kababayan sa pagtulong, sana naman anuhan nyo rin naman din rin naman kayo sa MTRCB. Kasi nga, diba, sabi nyo, tigapagtanggol kayo ng inaapi. So, sino ba talaga naaapi dito? Si Vice Ganda ba? Hindi. MTRCB, lalo na si Ma'am Lala Soto. Sila or siya ang talagang kawawa dito. Sila yung kawawa dito. Dapat talaga sila yung pinagtatanggol. No, hindi si Vice Ganda. Kasi si Vice Ganda, ang technique kasi ni Vice Ganda, magpapaway-pek para kamuhian ng tao yung MTRCB katulad nung sasagutin niya yung sahod ng mga staff, 'di ba, ng It's Showtime. No. So paanong purpose 'yun? Para ba maging mabait ka sa tao? Para ba kahangaan ka? Hindi. Ang purpose nun, para isupalpal sa MTRCB na ganun ka lala yung ginawa nila. No? Pero sa totoo lang, dapat naman talagang gawin na MTRCB dahil nagkamali kayo ngayon. Dapat ang sinisisi dito ng tao na bakit may mga tao na nadamay or mawalan ng kita sa loob ng 12 days, walang iba kundi si Vice Ganda Tayon Perez. Dahil sila naman ang dahilan or yung mga host dyan, sila yung dahilan kung bakit nasuspensyon or nasuspinde ng 12 days ang It's Showtime. So tuloy natin, nagdaldal lang ako.
na lang kayo. Pero kung yan ay laro ninyo, okay lang sa amin. So, mga bossing, hindi ko na patatagalin pa. Speaking of mag-asawang lalaki at babae, sa totoong babaeng misis, dala-dala ang kanyang sanggol, binobog nitong butangerong mister. Ang kapitbahay tumawag ng tinapik, mga bossing. Okay? Again, Hindi ko na-cut yun, ah. Nagulat ako nung punta na dun sa nagbugbugan, eh. Sorry, guys. Ito na, tuloy natin. ulit ko po, wala pong masama. Ito hong mga kapareho po nitong lolo't lola. Lolo't lola na sila. Mga mag-asawang lalaki at babaeng legal na nagsama, nanganak sila sa tagal ng panahon, nagkaapo, at pumuti na ang kanilang mga buhok. Kahit maputi na ang buhok nila ay nagmamahalan pa rin. Kilala sila sa larangan ng industriya. They remain loyal. Kung titingnan mo, yun po yung sinasabing mga example po ng mga showbiz, successful in their career, and how ilang generation. Wala po ako makikita ang masama dyan. Mag-asawa po yan. Yan. Wala po ako kitang malaswar yan. Kung hinalikan ni Lolo si Lola, nagpakita lang sila ng kanilang walang kupas na pag-ibig sa harap ng camera. So, kayong mga walang magawa, kayong mga anlabo nyo, mga kolokoy kayo, mga comment ninyo, nag-post po kasi kami at nakita po natin yan. Wala po ako. Titanggalin na po natin yan. So, that one compared to this one. Ito naman, nagkukumpara natin. This one, wala natin, compared to this one. So, this one, one more time. What is that? Sa tagal ng panahon, ilang henerasyon nagkaanak, nagkaapo sa larangan, wala, naging Pinalipat-lipat, eh. Ewan ko na lang ano kayo magiging, ito lang, wala lang, kaya ako ito nireactionan, napapaisip ako at gusto ko rin manghingi ng tulong sa inyo. Na ano nga ba yung, kung halimbawa na panoorin man or napanood to ni Senator Rapi Tulfo, na alam mo yung parang pati yung kapatid niya, binanatan niya dun sa sinabi niya na huwag makisawsaw. Pero sa totoo lang po talaga, ito, excuse po kay Senator Rapi Tulfo, ngayon na nagbigay na rin siya ng kanyang opinion mapatungkol sa nangyaring issue, parang parehas-parehas na lang din sila ni Enrile. At nung iba pa na nakikisawsaw sa issue, kasi sa oras na magsalita ka sa isang issue, isa ka na rin sa nakisawsaw dyan, katulad ko. Pare-parehas na kami lahat. Ako, katulad dito, nagre-reaction video ako. Nagbibigay ako ng opinion ko. Nakisawsaw na rin ako. O si Senator Rapi Tulfo, nagsalita siya, nakisawsaw na rin siya. Si Ben Tulfo, si Sir Ben Tulfo, nakisawsaw na rin siya. Kasi nagsalita ka na eh. Si Enrile, si Ronnie Liang. Ronnie Liang, isa pa yun. Sabi ko, ano ba naman itong mga to? No? Wala lang, natatawa lang talaga ako. Ayoko na lang i-reaction, pero sabi ko, pwede naman alam mo yun, yung maging one-side, maging neutral, kaso one-sided din eh. Kasi mo ba, kahit anong isipin ko ilang beses kong pinag-iisipan na may mali ba talaga MTRCB? Kasi baka mamaya nagkakamali ako. Siyempre, hindi naman tayo perfecto. Iniisip ko nang iniisip. Pinagdudugtong-dugtong ko lahat. Sabi ko, wala namang mali ang MTRCB dito. Pero bakit sila yung napuputukan? Kaya nga tama yung sinabi ng Vice Chairman ng MTRCB na sila Vice Ganda, napakadali lang bumuo ng isang issue or isang salita na pwedeng ikasira na MTRCB dahil masikat. Alam naman na natin, si Bobong Navarro, Jong Hilario, halos lahat ng mga host dyan, samahan pa ni Vice Ganda, Tayon Perez. Lahat ng mga host dyan, talagang kilala yan, sikat yan. Diba? Talagang alam mo dito kasi sa mundo, kapag sikat ka sa, alam mo yun, hindi yung sikat na katulad ni Rendon, hindi naman sikat yun eh. No? Alam mo kapag sikat ka dito, maraming
ang kawawa dito yung hindi masyadong kilala. Pero yung sikat na kahit gumawa pa ng kung ano-ano yan, no, hindi yan papansinin, no. Lalo na yung mga diehard fan, no. So, hindi yan papansinin, ay, idol ko yan siya, bes ganda, mabait yan. Pero ano ka? Kung isipin mo, mas talo nila yung utak ng mga tao sa likod ng MTRCB. Samantalang mga attorney yan, mga kilalang tao yan, may mga pinag-aralan, may mga tinapos. Hindi ko naman sinasabi na yung ibang mga naging against sa MTRCB ay walang pinag-aralan. Kaya ako rin naman, hindi rin naman ako tapos ng high school. Elementary lang din naman ako. Diba? Pero at least kahit paano, alam ko sa sarili ko na yung sinasabi ko at ginagawa ko is tama. Diba? Kaya lang naman din ulitin ko, kaya lang naman napatawag ng MTRCB ang It's Showtime dahil gumawa sila ng mali. At ilang beses na. Ngayon paulit-ulit namin sinasabi dito na hindi nga lang sa icing incident eh. Ngayon, yung mga tolongges na mga supporters ng It's Showtime ay todo pilit na ano bang masama sa pagkain ng icing? Wala namang masama sa pagkain ng icing. Ang masama yung kalaswaan. No, yung kabastusan na ginawa sa icing. Ayun yung masama dun. Pagkain ng icing, lahat yan pwedeng kumain. Walang masama dyan. Hindi yan pinagbabawal para sa kaalaman ng lahat. No? So yung mga katabarkads, anong masasabi nyo sa issue na or sa bidyong ito na napag-usapan natin? Ewan ko na lang. Tulpo versus tulpo. Grabe, no? Ano kaya? Bisan, biglang naguguluhan din ako. Sabi ko, ano kaya iniisip ni Senator Rapi Tulfo ngayon? Kapag napanood nyo tong video ni Ben Tulfo. Siguro mag-iisip-isip din, sana pala hindi na ako nag-post ng gano'n kasi parang pinatamaan ko rin yung kapatid ko eh. No. So yun mo, ulitin ko ako, hindi ako katulad na ibang vlogger dyan na against kay Senator Rapi Tulfo. No, hindi ako ganun. Pero, totoo, may mga bagay, may mga maling nasasabi si Senator Rapi Tulfo minsan. Tulad nung kay Aura. Ngayon, ito naman, yung kay Vice Ganda. No? Bilang isang public servant, dapat hindi ka kakampi sa isang tao lang. Dapat neutral. Para lang, sarili kong opinion, no? O, isa naman ako dito sa mga taong bayan dito sa Pilipinas na may karapatan na magsalita. Diba? So yan mga Dabarkads, hanggang dito na lang itong video natin and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakapalo na lang din po yung Facebook page ko na JG Barra 18. Yan, para yung mga nagkakalat ng basura sa social media ay masupalpal natin. At ayun nga po pala, no, bago natin nung tapusin nung video na to, ako po yung nag-iiwan ng isang kasabihan na napakahalagang kasabihan na kapag ikaw ay masipag, isa lang ang ibig sabihin nun, hindi ka tamad. Maraming salamat po. Kaya niya mag-iisip ako ng maganda-gandang kasabihan, ha? Pero yun muna yung kasabihan natin for today. Pag ikaw ay masipag, ay ang ibig sabihin lang no, na hindi ka tamad. So ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye.